Happy weekend, mga kapika! Namnamin natin ang maiinit na showbiz chika nitong nagdaang linggo. At number 8. Dumaing na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang actress and beauty queen na si Priscilla Meirelles. Sa Instagram stories niya recently, nagpahayag ng pagkabahala ang misis ni John Estrada sa tila hindi makontrol na pagmahal ng mga bilihin. Noon daw kasi, nakakadalawang grocery cart siya kapag namamalengke. Ngayon, iisang cart na lang daw ang kasya sa budget niya. Relate naman sa kanya ang majority ng kanyang followers. At number 7, game ang multi-awarded actress and chef na si Judy Ann Santos na makasama sa isang project ang kasabayan at arch-rival niyang si Claudine Barreto. Para kay Juday, ngayon daw ang tamang panahon para magkatrabaho naman sila ni Claudine. Naniniwala siyang nag-matured na ang kanilang mga fans. Silang dalawa kasi ang pinagtatapat dati noon bata pa sila, pero aware na raw siya noon pa man na parte lang iyon ng kanilang trabaho bilang mga artista. At number 6, 2 beses nag-propose ang kapuso comedian na si Seth Cadayona sa non-showbiz girlfriend nitong si Nelan Vivero. Inalok daw kasi niya ng kasal ang kanyang nobya last Valentine's Day, pero wala pa siyang hawak na singsing that time. Tinanggap naman daw ni Nelan ang alok niya at ang singsing na gawa sa papel na ibinigay niya. Nitong nakaraang August, inulit ni Seth ang pagpupropose. Sa pagkakataong iyon, may hawak na siyang totoong engagement ring at nakakuha na rin ng basbas mula sa parents ni Nelan. Congratulations! At number 5, rooms back ang dating child star at nagyoy komedyante na si Aura Briguela sa nakabugbugan niyang si Mark Ravana. Matapos kasi siyang ireklamo ni Ravana ng light threats, grave coercion, and violation of Safe Space Act, siya naman ang nagsampa ng kaso dito ng slight physical injury at paglabag sa anti-wiretapping law at Safe Space Act. Nag-ugat ang gulo sa pagitan nila sa panghaharas umano ni Ravana sa kaibigan ni Aura habang nasa isang bar sila sa Makati City. Depensa naman ni Ravana, si Aura umano ang nagsimula ng gulo nang hindi niya ito pagbigyan noong pinapahubad niya ito. Nauwi sila sa rambulan na naging dahilan sa pagkakaaresto at pagkakadetain ni Aura kamakailan. At number 4, nagsorry ang aktor na si Rob Gomez sa nakahiwalayan niyang si Sheila Robertera. Idinaan niya ito sa kanyang Instagram post kung saan sinabi niyang hindi niya raw kayang mawala si Sheila at ang anak nila sa piling niya. Humingi rin siya ng tawad sa pagsisinungaling niya na single siya sa isang interview na siyang tila panag-ugatan ng kanilang paghihiwalay. Matatandaang nakipaghiwalay si Sheila kay Rob matapos ang mahigit 1 taon niyang pagtitiis sa di umano'y isang abusive relationship. At number 3, tiniyak ni kapamilya host Robby Domingo na tuloy ang kasal nila ng fiancé niyang si Maiki Pineda, pero mamumove daw ito ng petsa. Mas priority daw kasi nila ngayon ang health ni Maiki after nitong ma-diagnose na may rare autoimmune disease. Sa kabila nito, napatunayan daw ni Robby na mas minahal niya ang kasintahan ngayong may pinagdadaanan ito. Committed na rin daw siya dito, in sickness and in health, kahit hindi pa sila kasal. At number 2, ikinasal na si Lovie Poe sa kanyang longtime British boyfriend na si Monty Blanco. The two exchanged idos sa isang star-studded wedding na ginanap sa Berkshire, England nitong August 26. Present sa kasal ang sister niyang si Senator Grace Poe, na naging emosyonal pa sa kanyang speech dahil parang anak na rin daw ang turing nito kay Lovie. Sabi pa ng senadora, kung nabubuhay lang daw sana ang daddy nilang si Fernando Poe, Jr., malamang ay proud itong naihatid si Lovie sa altar. I never really known I had a sister until my dad passed away. Our dad passed away. And being an only girl, well, I knew I had a brother. I didn't care because it was a guy, right? But when I found out I had a sister, I was thinking, I'm not the only girl anymore. But the first time I met you, during the wake, I saw a really young, innocent child weeping for our dad. And I felt so sad. And I felt so maternal. I could say maternal because Lovie is just a few years older than my own son. So I felt at that time, not only had I gained a sister, I almost felt like I had another child. Because I see in you qualities of the father I really love. I wish he could have walked you down the aisle. I just really wish. He would have been so proud of you. You're beautiful.
you're very intelligent and you're strong. I know you can weather anything because you are the daughter of FPJ. And for our top story, malungkot na balita dahil pumanaw na ang veteran newscaster ng GMA Network at isa sa haligi ng media and broadcasting industry ng bansa na si Mike Enriquez. Pumanaw ang batikang mamahayag noong August 29 sa edad na 71. Nakilala si Mike bilang lead anchor ng ilang news and public affairs program ng Kapuso Network gaya ng Saksi, 24 Oras, Super Radio DZBB, at Investigador. Nakikiramay po ang pika-pika sa lahat ng kanyang naulila. Rest in peace at maraming salamat po sa serbisyo nyo, Sir Mike. At yan ang top stories natin for the week. Maging updated sa mga kaganapan sa showbiz at buhay ng mga artista. Only here on pikapika.ph.